You're the director, so naniniwala ka, Direk Kais, na yung quality ng artista dati is iba talaga from now? Dahil sa sobrang dami ng quantity, hindi mo napapansin yung quality. If you notice, karamihan sa mga pelikulang napapansin, it's about poverty, the bad side of the Philippines. And not everyone wants that kind of movie. Alam mo, nung napanood kita kay Mother Oji, nasabi mo ako yung totga mo. Namura tayong dalawa. Hoy, kayong dalawa! Landia, kayong landia! Oh my God, mag-walkout pa yata si Kaison naman. Actually, alam mo, mga tao, tinatanong kung naging tayo. Oo. Alam mo naman, love kita. Kahit binasted mo ako dahil. Lasing na sumamaya! Sino ba nang pauso ng game na to, no? Dinala ko to para sa'yo, hindi para sa akin, ha? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sobrang excited ako sa episode na to dahil napakadaming nag-aabang na mag-guestong taong to sa aking YouTube channel. Years ko nang hinihintay to. So finally, award-winning actor, director, producer, now a businessman, and syempre ang aking first crush in show business, Direk Eric Quezon. Hello, Ike. It's good to see you. And of course, to all your followers and subscribers, magandang araw sa inyong lahat. And it's good to be here finally. I know. We've been waiting for you to guest here for ages. My God. Oo nga. Kasi sobrang na busy ka. Busy ako. Ikaw din naman, busy ka din. So parang hindi nagtatagpo yung mga schedule natin. But finally, we're here. Parang sa totoong buhay, hindi tayo nagkatagpo. Hindi tayo nagtatagpo. Di ba? Alam mo, Kai, sobrang looking back, ang dami nating pinagdaanan at pinagsamahan, no? Oo naman. Nakilala kita parang 11 years old kaya or 12 years old. Oo. Yung first movie ko na you were really kind enough to play support sa akin. Thank you, ha. Oo yung naman. Tuyang, kasi it was an all-star cast and sobrang yun yung talagang peak nyong lahat. Yung Tuyang, directed by Peke Galiaga. Actually, ang hindi alam ng lahat, magkakasabay tayo nag-umpisa eh. When did you start? 1986? Around that time, pero nag-stop ako, di ba? Oo. Tapos nagtuloy na lang ulit. Kasi ako, nag-umpisa ako December 1986 eh. Tapos 87 talaga yung nag-full blast. So parang alam ko nag-start ka rin around that time. Ilang years ka na sa showbiz? And when I guested kay I mentioned 35 years. Hindi pala, 40 years pala ako in showbiz. Ako 39. Magpo-40 years ako next year. Halos magkasabay nga magkasabay tayo. Tayo ni Mina, si Rufa. Magkakasabay tayo niyan. Sobra. Tapos naalala mas bata lang kayo. Siyempre, mas matanda kami. Pero nung time na ginagawa natin yung Tuyang, ang ganda-ganda ng role mo doon, di ba? Ikaw yung yung antagonist doon. Oo. Actually, that's one of my favorite roles na ginawa ko. Ang galing mo doon. And of course, I said thank you. And of course, that was directed by Peke Galiaga, nonetheless, at si Lori Reyes. Yes. Tapos, natatanda ako na nag-workshop tayo for that movie. Kasi si Peke mahilig mag-workshop yan. I remember, ang sabi sa akin ni Peke, Eric, your body is not coordinated. Hindi daw coordinated yung body ko. Para daw iba daw yung galaw ng ulo ko, sa galaw ng kamay ko, sa galaw ng paa ko. Sabi ko, okay. Itong homework mo, mag-tai chi ka. Sabi ko, saan ako magta-tai chi? So of course, ang merong tai chi lang yung time na yun. Quezon City Circle. Either Quezon City Circle or Luneta. So nagpupunta ako sa Luneta, gumaganyan-ganyan ako. Ang ending, syempre, nung time na yun yung time na, nung nalalaman ng mga tao, nandun ako, sabi ko, paano ko makaka-tai chi nito? Lahat sila nasa likod ko. Nagpapapicture habang gumaganyan-ganyan ako dun sa Luneta. Pero nung nalaman ko, wala pa naman YouTube nun. Hindi pa naman uso YouTube nun. So ang ginawa ko, ang uso nun, naganap talaga ako ng VHS para makapanood ako ng yung Tai Chi tutorial. Yun ang ginawa ko. Kaya nung time na yun, in-apply ko nga siya and sabi ko, tama si Peke, it works. Tapos after nung movie na yun, Direk, we did My Pretty Baby. My Pretty Baby. Ikaw ulit! Nag-yes ka ulit to me. Tapos, police naman ako doon. Oo. Tapos I remember, kasi yung unang movie ko, yung launching ko
talaga, didn't really made money. So they have to relaunch me. Hindi. Diba? Oo, naalala ko yung tuyang yan eh. Oo, diba? Pumasok kami ni Tita Dora sa Pwede ka sa magbisikleta. sinihan. Pag ganun sabi ko, parang konti namin dito. Paglabas namin ng gano'n, nilalagay na dun sa kaparata. Last day. Sabi ko talaga, oh my God, ano nangyari? Ba't gano'n? Diba? Pero maganda yung pelikula na yun. Sobra, oo. Sobrang ganda ng pelikula, ang ganda ng pagkagawa. And then yung Pretty Baby nung was by Leroy Salvador. Oo, yun naman sobrang bumawi ako ng bongga-bongga tayo. Yes. Ang ganda ng ng movie na yun din. Sino ba kumanta ng theme song ng Pretty Baby? Ikaw! Everybody wants to be. Tapos yun yung first time ko mag-bathing suit. At kumakanta yung theme song habang naglalakad akong naka-bathing suit ng big hair. Tapos ang pinakanta nila sa akin na My Pretty Baby. Oo, diba? Parang ganun yung tono, parang pang-Broadway na Correct. classic. Sabi ko talaga, parang hindi ako yung kumakanta nito. Correct. Diba? Tapos after pa nun, guys, we did Underage Girls. Underage 2. Oo, Underage 2. Andun ka. Tapos after nun, Isang Araw Walang Diyos. Isang Araw Walang Diyos. Oo, kayo yun. Pero of course, yung Underage 2, parang ang dami nang lumabas na ibang pelikula bago napalabas. Oo, ang lalaki na namin. Ibang madalaga na kami. Iba na yung mga Nagumpisa itsura kayo, mga bata kayo. Oo. Natapos yung pelikula, dalaga na kayo eh. Kaya nga, tapos naalala ko pa noon, si Alice, umalis na at lahat, nakabalik na. Ayaw niya na sa showbiz. And then si Dennis De Silva, ang payat niya nun. Pero nung ending, mataba na siya. Medyo lumaki si Dennis De Silva. Yes, ang daming pinagdaanan ng movie na yun. Sobra, diba? Tapos ano pa ba? And then, eto na, when you started directing na. Yung Body and Soul. Tapos yun na, you got me as your leading lady. Body and Soul, Lucian Miguel. Tapos we did Toinks. Toinks sa GMA7 yun. Yes, Na top rater yun, ha? Oo naman. Nasa number 20 yun, at least, diba? Happy kami kasi we were enjoying. Kaya narealize ko, nakakapagod yung show na yun kasi wala akong ginawa kundi tumalon. Oo, di ba gumaganon-ganon ka? Sabi ko, ano ba itong show na to? Oo, naalala ko pa nag-taping tayo sa bahay ni Tito Bert Tao, Marcelo. Yes, bahay ni Tito Bert. Kasama din si Tito Bert doon. Kasama si Uge. Kasama si Uge. Alam mo kanina, di ba ang dami natin pinag-uusapan na nung time na nagdedirect ka ng movies, ang dami mga artistang big stars na ngayon na nag-start sa'yo. Unahin natin si Bayani Agbayani. Bayani, kasama doon sa movie natin. Starting si Bayani na. Yes, di ba? At nakita na, well, of course, magaling naman si Bayani. Nakitaan natin ang Promise, di ba? Kaya sabi ko, yan si Bayani, yan yung parang best friend ko sa pelikula. Oo. Parang gano'n. Pero ngayon, tinan mo siya. Diba? Si Eugene Domingo. Oo, lagi mo siya manghuhula. Pag meron ako manghuhula sa pelikula, si Eugene talaga yung manghuhula. And of course, kasi ano yan eh, nung time na yon, yung studio ng Body and Soul was in RPN9, malapit yan sa UP. So, yung writer namin, si Jobart, who's also part of UP Theater or something, kinuha niya yung mga UP artists. Yun yung mga ginigest namin. Giselle Sanchez, si Candy Pangilinan, si Uge. So yan yung mga nakakasama namin sa pelikula. And ang gagaling. As in, walang tapon. As in, like, sabi ko, mga batang to, ang gagaling Kaya yun, tuwing meron kaming mga pelikula na and at that time, so I was started producing na rin at that time. So pag may mga pinoproduce ako, parati ko silang naiisip or parati ko silang sinasali sa mga movies. Even Blythe, di ba? Si Blythe, Si Blythe naman, nag-audition yan for Pido's Wonderland. And nung nakita ko yung bata, sabi ko, iba yung binibigay nila sa akin. Sabi ko, hindi yan, gusto ko yung maganda. Direct, parang kasi kinakat niya yung sarili. Sabi ko, hindi. Sabi ko, yun ang gusto ko. Sabi ko, hindi pwedeng hindi maganda yung apo ni Dolphy. From that time on, yun. Tapos Blythe was 8 years old. Ang dami nag-start. Tapos ako, ikaw ang nagbigay ng break sa akin talaga na, yun yung sunod-sunod na yung swerte ko. After you, I was paired with Aga Mulak and then yung mga action stars na. Yes. And then, hindi kasi nung time na yon, kumbaga yung age mo kasi alanganin eh. You started at 12 and then 13, 14, 15. Nung naging mag-partner tayo, you were 16 ka pa lang nun. Yes. Yung unang tibok ng puso. You were 16, di ba? Yes. So yung age mo kasi, awkward. Pero nakikita na you were a budding, na parang maganda tong batang to, may height, may magaling. So after that time, so syempre, nung mga nagtatrabaho tayo, kumbaga somehow na-hone yung mo sa pagpapatawa. Di ba? Syempre, kasama mo ba naman sila Redford?
worldwide. Oo, diba? grabe, no? Ang maganda lang kasi ng mga time na yun, yung mga ginagawa natin, yung mga shows, na mga comedy shows, they're mostly situational eh. Yung tipo bang parang bibigyan tayo ng eksena, itong gagawin ninyo. Ginagawa natin ng paraan. Or what is available. Meron nga tatandaan nga ako na Body and Soul na episode na ginawa mo. Tapos, ang sinabi ni Direk Boots, Plata. sabi niya, Ike's, basta sabihin mo sa kanya yung mga ayaw mo or yung lahat ng mga na kung bakit Improve? Oo, nag-improv ka na. Basta sabihin mo yung mga pangit sa kanya. Talaga mga sinabi mo, ko ba? Ba't ako nagkagusto sa'yo? May mga butas ka sa mukha. Sabi ko, ha? Sabi ko, parang namang crater face ako. Sabi ko, meron lang ako mga pockmarks. Sabi ko, talaga si Aiko, iba din yung improv. Oo nga, Tapos kulot yung buhok mo. Tapos ganito, sabi ko, ha? Saan ang gagaling? Buisit ata sa ako nung araw na yun sa'yo. Oo. Basta yung eksena, parang nagalit ka sa akin. Parang gano'n. Tapos sabi ni Direk Butche, sabihin mo sa kanya lahat ng ayaw mo sa kanya at saka yung mga pangit sa kanya. Sabi ko, ha? Saan ang gagaling? Siyempre, live yun, di ko na mamakat. So, yun lang. At least kasi, one thing good during our time din lang kasi, lumaki tayo sa workshops eh. Oo, diba? yes. So, lumaki tayo dun sa, yung tipo bang parang improv, available stimulus, yung we listen to each other, yung may mga ganon. And we became so comfortable with each other. We were very comfortable with each other. Natatandaan mo nung di ba meron ka show before, yung Regal Presents Aiko. Star Drama, yeah. Ang director natin, si Direk Mario, director mo. Yes. O di ba, alas 4 ng umaga nun eh. Ang eksena, mamamatay ako. Oo. Nandun tayo sa parang burol, di ba? Tapos, tawa tayo ng tawa. Ay, oh my God, yan ito yung nabato ko ng baso. Hindi naman. Hindi ba? Namura tayong dalawa. Hoy, kayong dalawa! Landia, kayong landia! Naalala ko Direk na. Mario. Sorry. Ay, Direk, oo. Tatandaan mo. Sabi ko talaga, bakit tayo? Naalala ko na yan kasi nagkikika tayo, nagkikikan. Oo, tawa tayo ng tawa. Kasi naman din, syempre, ng mga time na yan, grabe yung oras, diba? Alas 4 na, parang meron pa tayong 10 eksena. Alas 4 medyo na ng umaga. So, tas yung eksena pa, mamamatay ako. Habang mamamatay ako, nakaganyan ka sa akin. Tama. Sabi ko talaga, minura tayo. Nagalit si Direk. Sabi ko, actually, parang nagalit ako noon, diba? Sabi ko, ayaw mo na tapusin. Sabi ko talaga, oh my God, mag-walk out pa yata si Kaisog naman. Hindi naman. Hindi ko naman gagawin yun. Pero, syempre, parang nung time lang na, parang alas 4 na. Pagod na tayo, di ba? Ikaw, wala kang magawa, show mo yun. Wala kasi show ko yun Oo nga, kaya. So yeah, basta ang dami. As in, nung mga time natin, it was work, but it was fun. Oo. Tapos yung tipo bang parang, yung pinagdaanan natin, as in, maski na pa sabihin mong fun siya, or comedy lang siya, pero nag-workshop tayo. Yung ginagawa natin, yung trabaho. Serious talaga. Oo. Trabaho to. Ngayon kasi, parang, well, they still do a lot of mga workshops pa rin. Pero now, parang, may mga pelikula na parang, diretso, gawin na eh. Madalian na, no? Oo. Nung time natin talaga, iba maski may workshop or may ganito, may ganung ginagawa. Or yung nag-immerse ka dun sa... Totoo. You're a director. So, naniniwala ka, Direk Kais, na yung quality ng artista dati is iba talaga from now. Lalo na maraming reality shows ngayon. No, I think, ang nakikita mo lang difference kasi ngayon kasi sobrang daming artista. Kaya sometimes, marami ka nakikita. Kumbaga dahil sa sobrang dami ng quantity, hindi mo napapansin yung quality. So, pero yung longevity ng artista. Magagaling din naman yung mga artista ngayon. Yes, ang nangyayari kasi ngayon, parang yung attention span ng mga tao, mixi na siya. So, dapat talaga, alagaan mo talaga din yung career. At the end of the day, you are what you make yourself. So, kung ano yung pinapakita mo sa tao, yun din naman na magugustuhan nila. Or yun din naman na yung susubaybay nila na pagka nakita ka nila na parang, oy, okay itong Marte. At the end of the day, you have to earn everyone's trust na dependable ka or pwede kang humaba yung career mo. Hindi ka mukha nung time kasi natin, hindi tayo ganun kadami. Diba? Like in Regal, lahat naging ka-partner mo, lahat naging ka-partner ko. Diba? Naging ka-partner ko si Ate V, si Maria, si Snooki, si Dina, si Rufa, si Carmina, ikaw, ang dami, Alice. Kumbaga, ang daming naka-partner. Kasi nga, tayo-tayo lang eh. Tapos nag-cross pa ng production. Hindi ka mukha ngayon, it came to a point na parang pag Star Cinema ka lang. Ngayon, medyo nag-crossover na. Kasi nire-realize sila
Luzon, na lumiliit naman ngayon ang yung mundo natin, pero marami pa rin artistang nandiyan dyan. So, ang nangyayari tuloy, nung time natin, mas nakikita yung range natin. That's why most of the actors during the 80s and the 90s, yung longevity or yung career, mas mahaba. Career span. Kasi nakikita na earn mo yung respect kasi sa mga ginagawa mo. And plus the fact that we went through a lot of like the best directors the Philippines has ever produced. Although we have a lot of new breed na magagaling. But iba din kasi yung time natin eh. At ang maganda kasi sa atin, nabibigyan tayo ng importansya. Kamukha nyo, nung nilaunch ka, ikaw lang. Kasi ngayon, pag nilalaunch, ang dami mong kasabay. Nung time natin kasi, isa-isa tayong nilalaunch, diba? Totoo. Yun lang yung kagandahan talaga nung time natin kasi hindi tayo ganun kadami. Yung industriya natin, malaki man siya, pero yung ginagalawan natin, nagiging maliit kasi tayo lang din yung mga nagkakasama sa pelikula. Kaya tingnan mo din, even yung camaraderie ng mga older actors, yung mga actors from the 80s, 90s. Pagka nagkita-kita, parang yesterday lang tayo. Matagal tayo nagkita, parang yesterday magkasama lang tayo. Kasi iba yung naging rapport natin. Ngayon kasi sobrang dami. I think yun lang naman ang assessment. Oo nga, may point yun, which ngayon ko lang na-realize, no? Hindi kaya it's about time na medyo bumalik tayo sa ano na yun, since our industry now is medyo on the verge of dying. Alam mo, I don't want to say naman that it's dying. Kasi at the end of the day, we will need content. Ang mangyayari lang talaga sa atin is, ang tingin ko lang, back during our time, a movie was like an event. Diba? Pagka, pinalabas yung pelikula mo natin, yung talagang event siya. Talagang iba yung pag-promote, iba yung merong mga theater tour. Yung ngayon kasi, meron pa rin naman. Pero nung time kasi natin, parang iba yung impact. Tsaka ang audience at the time, and people at the time, were going to the movie house. Ang problema kasi natin ngayon, ang mga tao, hindi na masyadong pumupunta ng... Is it because may online, Yes, Netflix? The advent of social media and all these other platforms. Yan talaga ang somehow nagpapa ng industry natin. Yan talaga. But in terms of content, andyan yan. People will look for content and all these platforms will need content. Ako lang, ang nakikita ko lang, maybe, syempre hindi mawawala pa rin yung superstar. Pero ang mangyayari niyan, mas maraming magiging actors instead of celebrities or superstars. Mas magiging puro actors na lang. I'm sure meron pa rin yan na nagagawa ng malaking pelikula. But ang karamihan sa magiging pelikula natin, magiging maliit na lang din. So, pagka maliit ang pelikula mo, ang star value mo, lumiliit din. Yeah. So, ganun lang talaga yan. I think, dyan tayo papunta eh. Pero bakit ang Korea? It came to a point na dumating sila sa era na ganito, pero they did something about it. Like the government funded their Ang maganda kasi sa Korea talaga, may funding sila from the government. Sa atin kasi wala. Hindi ganun ka, meron naman, kaya lang hindi siya ganun kalaki. Kasi nakita ng Korea yung potential niya na on a global stage. Tayo kasi ay probably the reason kung bakit hindi pa rin tayo maabot sa ganyan or wala tayong funding na ganyan kasi hindi pa tayo nakikitaan ng global But we have market. A lot of entries abroad. We do. We've been winning. Yes. But it's not enough. Ako, ang assessment ko dyan, Aixa, maganda man yung ginagawa natin. But can other nationalities or other people relate to what we have? Hindi pa eh. You know what? It just takes one movie. Kasi nangyayari parang, if you notice, karamihan sa mga pelikulang napapansin, it's about poverty, the bad side of the Philippines. And not everyone wants that kind of movie or not everyone would like to watch or can relate to that. At the end of the day, movies, films, television, it's still a form of entertainment. Nagbibigay yan ng aliw. Kailangan maaliw ka, ma-entertain ka. Yan naman ang purpose talaga ng Of course, yung for it to be maging critically acclaimed, then that's another accolade, another feather to your cap, parang ganun, para dun sa pelikula. But at the end of the day, ang pelikula, the reason kung bakit ginagawa is to give entertainment. Yan talaga ang solely yan reason. Talaga. Kasi pagka gumawa ka ng pelikula na may social relevance, hindi kinakagat ng tao, hindi nga, kasi pinopoliticize mo eh. Kasi when you do a socially relevant movie, yes, maganda yan for information and all that. But not everyone can be attracted to that kind of content. Diba? Hindi pa tayo open sa ganyan. Kung open man tayo, hanggang ganun lang. It's just a certain sector of society na makaka-appreciate nun. But the rest, like si Aling Maria at si Aling Tasing,
at si Mang Pedro, hindi maano, ay, ayoko yan. Si Mang Pedro ang hahanapin yan, action. Si Aling Tasing ang hahanapin yan, yung mga patwitams sa mga pelikula, mga love story. Oo. Diba? Saka yung mga sinasampal, yung mga... yung mga may kabit-kabit. Oo. Diba? Diba? Yan ang mga pelikula kasi na ano natin. Although, I'm sure magbabago yan. Nagbabago na naman slowly. Slowly, yeah. Slowly. Oo. Ikaw, Direk Kais, lahat na yata na-achieve mo sa buhay. Meron ka na naman isa na naman na pinasok mo, na ginulat mo na naman kami. Ikaw lagi, pagka anong ginugulat mo kami, eto, meron ka na naman Banayad Whiskey. Nakita ko sa mga sa social media mo, pumunta ka pang Scotland. Yes. Social. Ang saucy. Parang ikaw kaya kasi nasabi kanina na ikaw ang George Clooney ng Pilipinas. George Clooney talaga. Kasi, di ba si George Clooney, siya yung artista sa Hollywood na merong... yes, meron silang tawag dito, tequila brand, and they sold it for $700 million. Diba? Sila ni Brad Pitt? Yes. So, siya bang sinusundan mong niya pa? Kasi hindi director, producer, ikaw yun lahat. Oo nga, may pagkaganon nga, pero hindi ko naman naisip na I'm the next George Clooney. Hindi ko naman inisip na gano'n. Pero ako nagsabi na ikaw yun. Bakit Ikaw nagsabi niya? Oo. Okay. Bakit Banayad? Pero kasi naalala ko, si Tito Dolphy, lagi niya sinasabi tong word na Banayad. Diba? Yes. Oo, favorite niya. Banayad kasi means smooth. Oo. Or parang smooth. Oo. Either it could be with what you're drinking, it could be your life. Siyempre parang pag sinabi mong Banayad, smooth sailing. So sa punto ng buhay mo ngayon, Banayad? Hindi, jagged. Ay, talaga? Bakit? Hindi naman jagged. I mean, right now, I'm in that stage na I'm doing so many things. I'm trying to fill so many hats. Oo. Well, because I'm doing it from my family. So, kamukha nito, itong Banayad, the reason kung bakit nagkaroon ng ganito, kasi naging viral to Kasi this is part of a movie, Father and Son. Tapos, inano ng daddy ko na, para siyang dito commercial model ng alak. And nung rehearsal, ang galing niya. Pero sa sobrang sama ng lasa ng whiskey, nagkaiba-iba yung mga dialogue. Hanggang sa sinabi niya na lasang Blade, na parang magsuot ng sofa, kumain ng tsinelas. Parang may mga ganong sinasabi yung dati ko dun sa Hanggang sa sobrang daming take, nalasing na siya. So, and that became viral. And when my dad died, so yung equivalent ng Clio Awards sa Amerika, yung nagbibigay ng mga best commercials, mga ganyan. Yung Philippine Advertising Body dito sa, yung association, dito sa Pilipinas, binigyan nila ng special award yung daddy ko in honoring of one of the best ads or campaign or whatever na sobrang nakakatawa. And then from that time on, naging viral siya. So we decided in 2006, we spoke to mga distilleries in the Philippines na gusto nilang gawin. However, nung 2008 kasi nagkasakit na yung daddy ko. So parang hindi naman parang hindi na tama. So medyo na isang tabi siya. And then ito na lang huli. Of course, syempre when our dad died, medyo hindi namin naisip yung mga ganyan. Hindi pa namin naisip kasi syempre nagmo-mourn pa kami ng mga time na yon. So hindi namin naisip yung mga ganyan. And then merong naglabas, merong nagbo-bootlegging, merong gumawa nito na hindi nagpaalam sa amin Okay. Na-meet ko sila during the pandemic. Sabi ko, alam niyo ba na pwede ko kayong kasuhan Sabi ko, pero hindi naman ako masamang tao, collaborate lang tayo. Tapos sabi, yung usap ng una. Tapos pagkatapos nun, nung sinabi ko na, okay, let's do everything legally. Sabi ko, ayoko ng ganito na we're bootlegging Sabi ko, gawin nating tama. Let's put up a corporation, ganito, ganyan, ito mga plano. So stop selling muna. Naglaho na parang bula. So ikaw ang nagtuloy-tuloy na lang? Ang nangyari nun, so pinaano muna namin siya, pina-NBI namin, ganyan. Kaya lang sila Epi, sila Vandolph, sila Dos, yan yung mga medyo mas maano sa manginginom. Mas may alam sa Oo, kasi ako wine drinker ako hindi talaga naman ako scotch drinker And then si Dos, na-meet niya yung partner namin ngayon, si Kaloy, Carlo Adleon. Ang nangyari, si Carlo gusto na magpasok ng whiskey dito kasi whiskey connoisseur siya. And then nagkita sila ni Dos sa Tipsy Pigs. Ako, kami din our family wants to do this So parang yun, nag-connect sila. Tapos pumunta na dito si Craig Douglas, yung partner namin sa Scotland. Tapos pinatikim niya kami. Hanggang sa pinili namin, isang 3-year-old blend at isang 12-year-old. Hanggang sa, lumabas na siya. Ang galing. So ginawa namin yung papers para maano na siya. Order na kami. Ang minimum order, ganito karami, 45,000 bottles. May mga ganun siya So it was a difficult, hindi siya smooth sailing. Hindi siya banayad
banayad. Hanggang sa dumating kami doon. Kasi sa part na yung pag-order, kasi sa una, malaking pera yung lalaba. Pangalawa, syempre, hindi naman natin certain kung anong kakalabasan niya, outcome niya. At marami yung proseso. Kasi even up to now, we're waiting for the FDA approval. Pansin ko, Kais, parang lahat ng mga binili nung mga, or na-vision nung dad mo, ginagawa mo unti-unti. Ang sa amin kasi magkakapatid, we want to continue his legacy. And what better way to do it? Of course, it's his brand. I mean, I cannot like put my face there. Parang walang bibili kung mukha ko yun nandiyan. Pero pag ang daddy ko nandiyan. Kumbaga parang somehow, hindi naman kami guided by the Holy Spirit. Pero parang andyan pa rin yung dad mo, no? I feel that he is guiding us. Oo, ako din. Parang sense. He's guiding us. Kumbaga parang, kasi ba't kami magkakaroon ng idea na gano'n kung hindi naman dahil sa kanya? Oo, di ba? And yes, pwede sabihin na natin na ginagamit namin siya. But I think people like it. Kamukha ng banayad. Idea niya yan eh. So you have to give it to him. Oo. At saka naaalala ng tao. Pag sinabing banayan, ay si Dolphy yan. Si Dolphy yan. Oo, di ba? Yun na nga. That's why. So, aminado kami. Yes, ginagamit namin ng daddy ko. But I think my dad is making us do it. And he's happy. Oo. Nung isang araw nga, tinagayan ko siya eh. Nung Father's Day. Nakita ko yun. Nakandukad ko lang pulaka. Tinagayan ko siya. Oo. Pero one tagay too many yata nangyari sa akin. Ang cute, oo. Kasi parang ganun din yun eh. Take 3 yun eh. Oo. Ang cute ng picture kasi mo. ang kumukuha lang nung yung driver ko lang yung kumukuha ng video. Pag unang video, sabi ko, ano ba to? Ba't putol yung ulo ko? Kaya, so, pulang-pulakan din. Boss, medyo mainit pa nun dahil ginawa ko yan, tanghaling tapat. Oo, nakita ko nga eh. Saan kung trip nito si Kais? Tanghaling tapat. Kasi Sunday, wala naman traffic. So pumunta ako ng Heritage. Kasi yung sunod naman, yung kamay niya nandoon, nakikita ko. Sabi ko, pwede ba ayusin mo? So yung ending, medyo eksakto yung frame eh. Dito yung Lumabas yung pagka-director mo. Kasi sabi ko, ganun lang. Siguraduhin mo lang na So, take 3. So, take 3 ang... Yung inom mo. Inom ko. Ang tagay ko sa kanya, take 3. At least after nun, naramdaman mo yung banayad na may tama ka. May tama ka. Pero siya, hindi lasang blade. Di ba? Ayun na. Actually, yun lang. Ito pong whiskey na to, hindi siya talaga lasang blade. Masarap siya. May isa ka pa. Yung pastries nyo, yung ensimada. Pidol's Bake Shop. Ito naman, ang nangyari naman dito, ito yung tinatawag namin na Happy Box. Happy Box. Cute. Yan. Basta pagka kung ito, tingnan nyo dito kung saan siya, sinong tatawagan for franchise. Franchise siya. Kasi hindi ko pa alam. Aalamin ko pa. Ipopost namin. Oh my God, ang daming cheese. Ayan siya. Cheesy ensimada. Oo, yan Pero akong paborito ko kasi yung pianono. So, sa mga gusto mag-franchise, ayan Ito lang po ang may franchise. Ito po wala. Ito wala. Ito... So, gawin natin pulutan ang ensimada sa banayan. Diba? Parang maganda bang Bagay ba? Parang hindi. Parang hindi, no? Para lang may siya. May... Usually, yung bagay dito, kung gusto mo na chocolate. Chocolate? Ang bagay dyan. Anything that's sweet, Teka diba? muna, hindi ko na umiinom Oo nga, hindi na nga. Wala lang. Para lang maramdaman ko at masabi ko lang, uy, nabanayad siya. Diba? Ito, Kais, meron kami habang natin, titikman ito, sasabayan natin ng kwentuhan natin. Okay. Meron kami mapapakita sa yung pictures. Tapos, magbibigay ka ng comment. Safe itong mga pictures na to. Huwag ka mag-alala. Hindi ka may headline. Walang magte-text sa'yo. Walang magbabash sa akin. Wala. Alam mo naman, love kita. Kahit binasted mo ako dahil. Diba? Hindi, at least, diba? Ganito na kami. Umabot na kami sa level na ganito. Dahil kami ay mag-best friends talaga. Ninong siya ni Andre. Ano naalala mo sa picture na ito? Siyempre, ikaw. Ayan. Nung una tayo nagpa-partner-partner, lahat ng ginagawa namin ni Aiko, sweetie-sweetie eh. Oo. So, ito yung isa sa... Tama ba to? Parang ginawa kong tequila shot. Well, since titikman lang... Hindi, ang whiskey naman talaga, since titikman lang naman natin, ganyan lang, pwede na yan. Okay, mamaya hindi na ako makapag-uwi. Hindi, uwi mo to pagkatapos, no? Oo nga. Dahil hindi naman din ako malakas uminom. Okay. So we, at that time, ako po yung isa sa mga talagang no? Kasi I was one of the first directors who directed yung mga rom-com. Ako nag-umpisa niyan Correct. And sabi ko, it was time na gumawa ka ng medyo adult theme. Itong first ko, no? Pagdating ng panahon.
Yung pelikula is about live-in, diba? live-in. Oo. Parang pinapakita natin kasi doon na Modern times. oo, na modern nga mga tao. But anong nangyayari pagka nagli-live-in ang mga tao kung hindi sila ready? Oo. So parang sinasabi natin doon na yes, okay mag-live-in dahil kung mahal niyo isa't isa. Pero kung hindi kayo ready, it's just going to destroy your relationship. Parang ganun di ba? Ang sarap. Oh my Ayan, God. Pidol's Sarap Bake na. Shop. Tsaka ito, wala siyang sabit. Sabi ko sa'yo, banayad. O cheers. Walang OA. Hindi dahil kaibigan ka, tapos sasabihin ko naman sa'yo kung ano. Ikaw pa, no? Oo. Sasabihin mo kung pangit. My God, wala siyang tuloy-tuloy. Banayad nga. Banayad, di ba? Tama. Pinakailaman mo talaga yung lasa. Hindi naman sa pinakailaman. Pero nag-agree kami dun sa yung partner namin. Siya kasi nag-mix Tapos pinatikim na kami ng iba-iba. So yun yung napili namin. Ang sarap. Ano siya? Banayad talaga. O next picture, Kaya Kaisa. nabubuksan ko yung tubig mo. Parang hindi wow, mo mabuksan Ang gentleman naman, grabe. Ngayon talaga. Oh, yun naman Huwag ka talaga. masyadong gentleman sa akin. Masaya na ako kay Jay. Charot lang. Ay, patikim mo si Jay niyan. Oo, yan siya. Eto, ano naalala mo dito? My pretty baby. Of course, ikaw din naman. Dahil ikaw naman yan talaga. So, of course, nung time na yan, mga bago pa tayo lahat yan 1989 to, no? O 1990? Hindi ko maalala. Pero parang nag-shooting tayo dito sa Baguio, no? Hindi, kami lang yata. Parang ikaw lang. Ako lang yata sa Baguio. Ang shooting ko, parating nasa nagda-drive ako ng owner na jeep. Owner na jeep. Marating ako, naka-jacket, pero Oo nga. ang angas, pero naka-owner na jeep. Oo nga. So yun, basta ang naalala ko talaga dyan, si Derek Leroy. No? Kasi parang ito yung last movie niya, no? Yeah, last movie niya yan. No. Ito, One of my favorite movies. Ako din. Iba to, Super. kasi kumbaga parang, itong pelikula kasi na to, was tailor-made for you talaga. Tapos nga na parang pinag-usapan nga namin nila Derek Puchinan, sabi ko, ano yung maganda? Ano ba yung formula? It's either rich boy, poor girl. Yes. Diba? Or rich girl, poor boy. So, ganun yung ginawa natin na concept. And then, I guess siguro lang talaga, yung chemistry lang natin talaga iba. Oo, no? Iba yung chemistry natin. So, kaya, nung ginawa yan, like I said, that was tailor-made for you. Talagang ginawa yung pelikula para sa'yo. Para sa ating dalawa, Oo. actually. Ito. Body and Soul is really Redford. I mean, diba? let's face it. I mean, ako nung time nga na yon, nung una nila akong sinabihan na, Eric, ipayaan ka namin kay... Tanggain. Casual na casual lang na pag-inom mo dyan. So pare, inuman na tayo. Nagustuhan ko na siya. Kasi nga hindi siya, di ba? Masarap siya. Hindi siya maano. Masarap siya talaga. Inom ka rin. Pero huwag kayong mag-alala. Ano to? Wholesome na inuman. Ito yung yung may alak pero walang balak. Oo, wala kaming balak. Oo, hanggang dito lang to. Hindi tayo sure. Again, it's really Redford. Nung sinabihan nila ako, RPN 9, si Direk Apollo, nung sinabihan niya ako na, Eric, ipa-partner kita kay Redford. Ako talaga sabi ko, bakit? Sabi ko, hindi naman ako comedian. Siyempre, matini idol ako nung time na yun. Model. Tapos sabi ko, lalo na yung, of course, gumagawa ko ng comedy with my dad. Pero sabi ko, hindi ko kaya ito. Kasi hindi ko talaga na-imagine sarili ko na comedian. Sabi niya, subukan mo lang kasi yung role kasi, matalinong tao, perfect guy. Tapos, ang kasama mo, no-onsihan ka nung hindi masyadong matalino, na hindi perfect guy. So sabi ko, okay. Tapos sabi ko, sige, subukan natin. But it turned out, Redford is one of the most humble, Sobra, no? humble people that I've worked with. At hindi lang, matalino. Sobrang talino at saka sobrang cerebral at saka talagang ang galing. Tsaka iba yung work ethics, no? Iba. At saka siya talaga, yung execution niya, hindi pwedeng bara-bara Kasi minsan, yes, yung improv, pwede yun Yung improv kasi, kailangan talaga, in order for you to do improv, bibigyan ka ng kailangan ganito, may ganito, then you work on that. Redford is like that. A lot of it is improv, pero merong guideline. Ito yung gagawin natin, may ganito, may Situational. ganyan. Binibigay yung sitwasyon. Tsaka yun, iba din yung rapport namin ni Red. Kasi, ang dami niya nagawa, no? sobrang dami. Oo. Plus, yung Body and Soul,
dumidigay na ako. Oo. Parang papunta na Gusto ko ako. nang patulog ka na. Patulog ka na. Kasi nga banayad talaga, guys. Alam mo, tikman nyo to. So yun, like yung Body and Soul, the series, ng TV, that was like 8 years. Tapos yung mga pelikula din namin na ginawa, Body and Soul, Private Detective, Body and Soul Lucio Part 2, Lucio and Miguel. Marami din mga 5 na pelikula yung ginawa namin, 4 or 5. So may mga Ito. ganun siya. O, di ba? Ang cute. Pagdating ng panahon, nagtututpush tayo ng sabay kasi Oo. nagpareho tayong kailangan pumasok sa opisina. Ay, alala mo Oh, pa. of course. Yes. Ito. Ano to? Yan yata yung sinabihan mo ako ng kung ano-ano mga butas sa mukha ko, kulot ang buhok ko. Hindi. Ito yung Ay, saan? Aiko drama. Ay, drama ba yan? Oo, ayan, no? Hindi, Body and Soul yan. Body- Nakalagay kasi RPN eh. Body and Soul? Body and Soul talaga? yan. Bakit parang naka-office wear ako? Di ba ano ako doon, estudyante? Iba na? Hindi, parang may magde-date tayo niyan. Okay. Kaya ka nagganyan. Parang nagpapa-impress ka sa akin. Ako talaga nagpapa-impress sa'yo, ha? Parang ganun yung eksena, alam ko eh. Ito, recent na to eh. Ah, hindi sa Baguio to. Oo. Oo. Kita tayo sa Pamilya Sagrado. Oo, hinatid ko si Miss Angie. Oo, yung acting Oo, coach. oo. Kasi magkasama kami sa 3-in-1, yung show namin sa Net25. Tapos, may ka-meeting ako sa Baguio para dun sa yung isang property namin doon. Yes. Kaya sabi ko, sige, sumubay ka sa akin, nahatid kita doon. Maaga kami dumating, pero hinatid ko siya gabi na. Oo. Kasi umikot-ikot muna kami. Tapos, gabi ka na rin natapos kasi ang tagal natin ng tsikahan. Oo, no? Grabe nga, yun yung sinasabi mo na yung mga mag-friends dati, iba pag nakikita, iba. di ba? Sino nandoon? Nandoon si... Papa P. Si Piolo, si Maylin. Maylin. Oh, no, which is si Maylin din, di ba? Nag-start din sa'yo, di ba? Kasi nung time na yon hindi pa siya artista, di ba? Kaibigan siya. Barkada niya si Epi. Oo, di ba? Oh. See? So, ito. Yeah. Oh, di ba? Ano naalala Okay. mo dyan? Yung nandito sa kaliwa na picture, Star Olympics. Okay. Kasi Pero lagi ka sumasali sa, swimming. Oo. Tapos parati akong panalo sa swimming. Di ba ikaw Pareho din, parati tayo. kang panalo Oo. sa swimming? Pero nung time na yon, ikaw na yung nagsiswim na nanalo sa swimming, hindi na ako sumasali. Bakit? Wala lang. Wala lang. Akala ko naman may issue ka sa akin. Ay, wala. Ano ka ba? Wala connection yun sa'yo. Kaya lang... Ito. Ay, hindi. Ito naman yan, yung nasa kanan, that was during my PMAP, is Professional Models Association of the Philippines. I was one of the founders of PMAP. That was in 1987 pa. At yun yung mga modeling pictures ka na nagmo-model pa ako. portfolio mo. Oo. Part of my portfolio. Ito. I was probably 5 or 6 years old. My dad was going somewhere. Tapos, binisita namin siya ni Ronnie tsaka ng mami ko. Parang send-off, parang ganun. Parang aalis siya eh. May mawala siya ng matagal eh. Parang pupunta siya ng States, may mga show siya doon or something. Parang ganun. Ito. This is a picture from Baguio. Baguio kasi is a very special place Kaya ka pumunta rin sa doon? family namin. Oo. Kaya parati ka akong nasa Baguio kasi we had a house there. Pero yung house namin kasi nangyari, parang nasunog siya eh. So naging ruins na siya. But watch out, merong mangyayari doon. Yes, ang dami niyong pasabog. The next guesting mo Ito. This is talagang naka-tight fitting. Ano ko ba dyan? Ano man tawag dyan sa, yung pang Leggings. Leggings. Oo. pang ballet. Anyway, this is mga anak ni Pacifica Palaypay. With Dick and my Kuya Rolly. And then my dad. So, of course, Kuya Rolly passed away before the pandemic. Pero masaya din to because this is my second movie. Third. Ang second movie ko pala yung Lahing Pikutin. Ito. This is Bata Batuta, my first movie. Picture namin yan. Parang pictorial namin ng daddy ko to. Ito yung mga parang promo pictures. Yung time na yan. Kasi first time kong lumabas sa movies. Kaya may ganyan. Ito. Okay. This picture was when my dad turned 80 and we launched his book. Kasi ang nangyari dyan, parang when he was 75, sinabi ko sa kanya, Dad, let's do your book. Ganyan. Tapos, nung sinabi niya, halika na, gawin na natin. Tapos tinapos na, it took a while. It took like 5 years to do his book. And then, tiniming namin siya na pag turn niya ng 80, doon namin ilo-launch yung book niya. So, Dolphy at 80. So, yun yung time na nilaunch namin yung book ng daddy ko. Ito.
Dolphy Theater. So I was directing PMPC, Star Awards. And then I found out from the news that they were going to tear. Dolphy Theater is going to be part of that structure that's going to be torn down in ABS. So syempre parang, ay, mawawala na siya. Although sa akin naman is, hindi naman namin siya property. It was just given to my dad in honor of my dad. Yeah. So syempre, wala naman kami magagawa na. Dahil hindi naman sa amin yun. Baka sa amin yan baka nag-amok ako doon. Nag-walling ka doon. Hanggang walling lang ang pwede kong gawin. Of course, it's sad kasi parang naging ano na siya iconic na venue, di ba? In ABS. At saka yung honor na binigay ng ABS sa dati ko, ibang klase. Pero ang sabi naman ni Tita Cory, they might transfer it to Bulacan. Yes, the new So may mga plano naman. So pinag-uusapan pa daw. Pero sabi ko, basta Tita Cory pag wala, akin lang yung emblem na yan. Kasi nga, we're planning to put up a museum in Calatagan. Oo. Last, this one. Of course, kasama yan ito. Kaya nakalagay dyan, hawak ko yung bote ng Banayad whiskey. Pang billboard. Diba? So, itong time na to, nagpunta kami ng Scotland because, syempre dumarating na lang tong Banayad whiskey, nakabote na siya So, parang gusto namin malaman kung paano siya ginagawa, saan siya binobote, sino yung mga distilleries na kasama namin na naglalagay ng... nag-formulate lahat. Oo, para ma-formulate itong mga whiskey na to. So, inano namin siya, inaral namin siya para makita namin. Although we did a lot of content with my siblings and boy too, gumawa kami maraming content para makita din ng mga tao kung anong pinanggalingan ng Banayad. Sabi ko nga na ito, maganda yung naka-kilts tayo kasi yan talaga ang, kumbaga parang signature yan ng national costume yan ng mga lalaki sa... Scottish. Oo. Kaya sabi ko, mag-kilts tayo. Kaya namin ginawa yan. So, isang buong araw, kung saan kami pumunta ng Scotland, nakaganyan kami. Ang ending, mga tao nagpapapicture sa amin. Akala nyo kayo yung mga Para kaming mga, ito ng mga Scottish people, kuha tayo ng picture. Ako talaga parang, okay. Sana sumingin kayo. Diba? Guys, eto na yung last part. Okay. Meron akong papagawa sa'yo kasi syempre baka naman mamaya magkita na naman tayo after ilang years, diba? So meron akong papagawa sa'yo. Total, marami na tayong pinagsamahan sa buhay and all. Okay. And meron kaming challenge sa'yo. Yung Whisper Challenge. Whisper? Oo. With wings ba to? Ano lang, game lang to. Pagtapos natin uminom nitong Banayad, titignan ko kung talagang anong epekto nitong Banayad. First word, dapat alam mo to Pidol. 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 Ay, galing! Woohoo! First round. Okay. Second word, toka. Toka. Tukhang? Ha? Ano? Tuka! Ano tukhang? Ano sinabi mo? Tuka! Tukhang ka! Akala ko tukhang Bakit tuka? Ewan ko sa'yo. Ito. Deck. Deck. Deck? Ay, ang galing! Yes. Ito. Higop. Inom? Higop. Hilom? Hindi. Uminom ka pa. Pag hindi mo na iinom ka, tuhog. Tulog? Tulo? Tuhog. Tukod? Uminom ka. Pag nahulaan mo, akong iinom. Okay? Eto na. Oh, course na to. Yeah. Panahon natin. Tadjak. Tansan? Ano? Tadjak. 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 Tansya. Uminom ka. Lasing na to mamaya. Sino ba nagpauso ng game na to, no? Para ma-promote natin ang Banayad. Dinala ko to para sa'yo, hindi para sa akin, ha? Para, di ba? Pasok na pasok sa game. Pasok na pasok sa game natin, di ba? Banayad! Hindi masyado. Last word. Subok. Chupon? Subok. Subok. Subok.
Hudyo? Minom ka! Okay na! Tuwang-tuwa ka, ha? Last na nga yan eh. Okay na. Minom ka, okay na. Tapos na? Tapos na. Ayoko kita lasingin. My God, ano yung huli? Subok. Subok? Kala ko Oo. chupo. Chupo na layo. So, ito na. Sobrang thank you. Saan? Dito? Sa lahat. Sobra. No, thank you. Namiss kita. Sobra. Ako din, namiss kita sobra. Oo, no. Alam mo, nung napanood kita kay Mother Oji, nasabi mo, ako yung totga mo. Alam mo, may rason pala si Lord sa lahat na kaya hindi tayo nagkatuluyan on anything kasi mas maganda pala yung relationship na binigay sa atin ng Panginoon. Oo, na kasi magkaibigan tayo. And ito, forever. And pinagpawisan ka sa banayad. Nagpawisan ako sa game mo, no? Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi, nag-enjoy. Kasi ako nag-isip na, sabi ko, gusto kong painunin si Kai. Actually, alam mo, mga tao, tinatanong kung naging tayo. Oo. Ang sinasabi ko talaga, we were really close. Para talaga tayong magjowa noon eh. Sobra kaming close. Siguro lang ang naging, lang talaga is, I was so much older than you. Kasi ang pagitan natin, 9 years old eh. So, nung nagpa-partner kami ni Aiko, bata pa siya eh. As in like, you were 13, 14, 15. So, parang ganun lang siya. So, but yung relationship natin is actually even, better than na magjowa. Diba? Kasi yung sobrang komportable tayo sa isa't isa. Of course, hindi lang tayo masyado nagkikita ngayon because you have a family now and naging busy din tayo. Pero yung friendship, yan ang sa palagi ko, hindi yan mawawala. Maski anong mangyari, hindi mawawala yung friendship natin. Ano message mo sa akin? Message ko sa iyo, stay the way you are because you are a lovable person. Aww. And you are one person who is straight, no gray area. It's either black or white. Kasi I'm like that also. You say what's on your mind and I'm like that too. So maraming traits kasi na pareho tayo eh. Yun, just be your true self. And don't change kasi that's why a lot of people are endeared to you because of who you are. So stay the way you are. Thank you so much. And be happy. Yes! Yun lang naman ang pinaka-importante. Basta masaya ka. Kung masaya ka, masaya din ako. And for that, uminom ka isa pa. Cheers tayo. Cheers last. Sige. Oh my God, ikaw na lang nagpapainom sa akin ito. Ladies and gentlemen, ang pinaka-paborito kong leading man mula noon hanggang ngayon at mananatili sa aking isip at puso. Ang aking pinaka-best friend. Cheers. Direk Eric Quezon.